Nagrereklamo ng ilang mga residente sa Barangay Suhi sa Tacloban, Leyte. Dito kasi matatagpuan ang processing center ng abot sa 1,000 bangkay na hindi pa rin inililibing dahil hindi pa rin nakikilala hanggang ngayon. Ayon po sa mga residente, nagkakasakit na raw ang ilan sa kanila dahil dito. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Jiggy, halos 2 buwan nga matapos manalasa ang bagyong Yolanda, kalunos-unos ang sitwasyon ng mga hindi pa nakikilalang bangkay na naghihintay ng processing sa Barangay Suhi. Dito pa rin yan sa Tacloban City. At Jiggy, pasintabi nga dun sa mga naghahapunan, nakalagay man ang mga katawan sa mga body bag, nabibilad sila sa araw at paminsan-minsan nababasa tuwing umuulan. Sa malayo aakalain mong tambakan ang lugar na ito sa Barangay Suhi, Tacloban City. Pero ito na pala ang processing center ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga nare-recover na mga bangkay dahil sa bagyong Yolanda. Dito sa open field na ito sa Barangay Suhi sa Tacloban City, nakalagak yung mga katawan ng mga biktima ng bagyong Yolanda. 2 buwan matapos nga manalasa ang super bagyo, hanggang ngayon, napakarami pa ring mga bangkay ang kailangan iproseso ng NBI. Ang mga ito, katawan ng mga bata, mga matanda, mga ama, mga ina, mga anak, mga mahal sa buhay na naghihintay dito lang para kahit papaano yung mailibing, kahit man lang sa pansamantalang libingan. Ang mga bangkay nakalagay man sa body bags, nakabilad naman sa init ng araw. Nababasa rin kapag umuulan. Ang iba, natatakpan man ng lona, nakababad naman sa tubig. Karamihan, nilulumot na. Wala ang mga namamahalang taga-NBI sa lugar. Bukas pa raw ang balik nila mula sa Maynila. Sa taya ng lokal na pamahalaan ng Tacloban, maaaring umabot sa 1,000 ang mga bangkay sa Barangay Suhi. Ang mga residente ng Barangay Suhi, naglagay na ng mga karatula na nakikiusap na ilibing na ang mga bangkay. Nakakasulasok na raw ang amoy at marami ng residente ang nagkakasakit. Mahigit 1 buwan na po silang nakalapag lang dyan. Hindi man lang nila ilinibing, nangako lang sila na nangako. Hanggang ngayon ang pangako, napako. Si Mrs. mula nang dumating yung patay dito, mga 1 week after nang nandito na yung patay, si Mrs. nag-umpisa ng magkasakit. Hanggang ngayon. Si Amalia nga, nilisan na ang bahay. Yung inumin namin po, yun ang ano namin dahil sa kahit na sa ano namin, kahit naka ano pa ng ano yan, may gamot yung mga aquatabs, hindi namin maano din yan. Sumasakit pa rin ang mga sikmura namin. Ang lokal na pamahalaan humingi ng pasensya sa mga residente. Sadyang mahirap talaga ang pagpuproseso sa mga katawan sa pag-asang makikilala pa ang mga nasawi. Talagang kailangan pa ko kasi may kinukuha kang sample. So nilalagari pa ho talaga nila yan. The use of a bone marrow is the best. Yun yung pinakamatagal na ma-preserve na DNA. Sinimulan muli ngayong araw ang trabaho ng Task Force Cadaver. Pinag-aaralan na raw kung paano naman mare-recover ang mga katawan sa ilalim ng mga barko sa Barangay Anibo. Inaalam pa kasi kung sino ang may jurisdiction dito at may kakayahan na tanggalin o chop-chopin ang mga barko. Jiggy, bukas na nga ang balik ng NBI Medical Legal Team dito sa Tacloban City. Umaasa ang lokal na pamahalaan na kahit papaano ay bibilis na raw ang disaster victim processing. Sa Sabado naman itutuloy ang paglilibing sa mga naproseso ng mga bangkay. At yan muna ang latest mula nga dito sa Tacloban City. Jiggy? Maraming salamat, Salima Refran.